og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw po sa lahat na maaari makapanood sa video na ito. Mga kapatid, ang aking tatalakay ngayon ay ang patungkol sa kasalugan na ginawa ng mga Christians na tinatawag na Kwaresma. Ang tanong ngayon, bakit ang Christian religion o ang Iglesia ni Ateneo ng Panginoon Jesus ay mayroong kasalugan na tinatawag na Kwaresma? Mga kapatid, ang Christian religion o ang Iglesia ni Ateneo ng Panginoon Jesus ay mayroong kasalugan na tinatawag ng Kwaresma dahil ito ay paghandog sa ginawa ng ating pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon Jesus na tubo sa ating mga kasalanan. Kasi sinasabi sa Banal na Aklat, ating basahin sa 2 Juan, aking tingnan muna, no? Sa 2 Juan, 1, 7, okay, na, I'm sorry, 2 Timoteo, hindi, 2 Juan, no? Tingnan ko muna sa Bisaya. Dito kapatid, maintindihan natin bakit ang mga Christian ay mayroong kasalugan na tinatawag na Kwaresma. Dito malaman natin na ito ay ginawa ng Christian dahil ito ay pag-alaala sa ating Panginoon Hesus. Okay. Basahin natin sa 2 Timoteo 2:8, no? Sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Okay, dito. 2 Timoteo 2:8. Okay. Ito mga kapatid, tulad ng Pasko, ginawa na mayroon tayong Pasko dahil iyan ay pag-alaala sa ating Panginoon Jesus. At dito, ating basahin na alalahanin natin ang Panginoon Jesus. Okay, 2 Timoteo 2:8. Ito ang sinabi. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang ipinangangaral ko. So, ipinapangaral ko. So, malinaw, no? Na ang ating Panginoon Jesus ay ating alalahanin. Kung alalahanin natin ang kanyang pagsilang, mas alalahanin din natin mga kapatid ang kanyang pagdurusa at pagkamatay sa cross dahil yan ay katubsanan sa ating mga kasalanan. So, malinaw na alalahanin ng ating Panginoon Jesus. So, ang Kwaresma mga kapatid ay isa itong kasalugan o paraan na ginawa sa Christian religion upang pahinumduman. Ano ba yun sa Tagalog? No? Ma-remind ang lahat ng Christians na alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagtubo sa kasalanan sa lahat ng sangkatauhan. Now, ang Kwaresma mga kapatid ay 40 days. Ang tanong naman, bakit 40 days? Kasi yan ay binatay sa 40 days na pagpuasa na ating Panginoon Jesus. Now, ating basahin mga kapatid ang 40 days na ang Panginoong Jesus ay nagpuasa upang maintindihan natin bakit kung saan nakabatay ang 40 days. Okay, tingnan natin sa San Mateo 4:2. Ito ang sinabi rito. San Mateo 4:2. Mateo 4. Ito. Okay, para malinaw, no? Na nakasulat sa Bible ang mga dahilan. Ito. Okay. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. So, nagpuasa, no? Sa ibang salita, sa Tagalog, nag-ayuno.
Now, so yan ang mga kapatid, bakit 40 days ang Kwaresma? So ang salitang Kwaresma ay galing sa Latin na salitang Quadragesima, kasi ang salitang Kwaresma ay Espanyol at ang kalugan niyan sa English ay 40 days. So yan, bakit 40 days? Now, bakit ang mga Christians o ang Iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus tuwing gawin nila ang kasalugan sa Kwaresma ay lagyan ng cross ang kanilang noo at ang gagamitin ay abo? Tingnan natin mga kapatid, bakit lagyan ng cross ang noo ng mga Christians. Ito ang sinabi sa Jerusalem Bible. Sa Ezekiel 9:4-6. Okay. Sa Tagalog, basahin muna natin sa Tagalog. Sa Tagalog ay hindi malinaw. Ang nilagay dito ay lagyan ninyo ng tanda. Ito ang sinabi o tatak sa noo. Pero sa Jerusalem Bible o sa English o sa Tagalog o Bisaya na Jerusalem Bible, malinaw na cross ang ilagay sa noo. Ito ang sinasabi sa Ezekiel 4:9-6 at sa Ezekiel 9:4-6. Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa noon. Sa iba naman ay narinig kong isinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Linaw, patayin ninyo ang taga naroon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Sa Jerusalem Bible mga kapatid, English version, ito ang nakasulat. And Yahweh said to him, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grave and lament over all the loathsome practices in it. I heard him say to the others, follow him through the city and strike. Not one glance of pity, show no mercy. Old men, young men, girls, children, women, kill and exterminate them all. But do not touch anyone with a cross on his forehead. Napakalinaw. Begin at my sanctuary. So they began with the old men who were in the temple. So malinaw na sinasabi sa Jerusalem Bible mga kapatid na patayin lahat na walang cross sa noo. At yan ang dahilan mga kapatid, bakit sa Christian religion ay mayroong panahon, particularly sa Kwaresma, na lagyan ng cross ang noo sa mga mananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Yan mga kapatid ang dahilan bakit lagyan ng cross. At saka yung during our baptism, crossan sa pare ang ating noo. Ngunit sa Kwaresma ay makikita literal na mayroong cross na inilagay sa agtang o sa noo ng mananampalataya. At bakit naman abo ang gagamitin? So abo ang gagamitin mga kapatid kasi yan ay tanda na tayo ay na sa ating mga kasalanan, maghinulsol. So, basahin natin mga kapatid. Ang San Mateo 11:21. Kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Malinaw, no? Malinaw na matagal na sanang nakadamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Sa Bisaya mga kapatid, ang mabasa noon o sa Jerusalem Bible ay sa noo rin, no? Sa noo rin ang abo. Okay, aking balikan. Kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. So yan mga kapatid, bakit abo ang gamitin sa paglagay ng tanda ng cross sa noo ng mga Christians. So bukas,
Kasi bukas ang Ash Wednesday, sana lahat tayong mga Christians ay magpalagay ng magpabadless, Miyerkules sa badless sa Bisaya, no? Magpalagay ng cross na ang ginagamit ay abo sa ating mga noo upang ipahayag natin sa ating Panginoon na ayaw nating mamamatay. Okay. Aking balikan ang Jerusalem Bible, ha? Ito. And Yahweh said to him, "Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it." I heard him say to the others, "Follow him through the city and strike not one glance of pity. Show no mercy, old men, young men, girls, children, women. Kill and exterminate them all. But do not touch anyone with a cross on his forehead." So bukas ipakita natin sa ating Panginoong Diyos na ayaw nating mamamatay. Ang sinasabi diyang patayin, mga kapatid, ay ilaglag sa impyerno. Ating basahin, mga kapatid, kasi yan ay spiritual. Ating basahin ang pahayag 20:14 na ang sinasabi na patayin ninyo siya lang lahat, yung walang mga cross sa noo, ang ibig sabihin ay ilaglag sa impyerno. Ating basahin ang pahayag 20:14. Ito ang sinasabi. So, bukas, sana tayong lahat ay magpalagay na naman ng cross sa ating noo na bilang tanda na ayaw nating malaglag sa impyerno. Ito ang sinasabi sa pahayag 20:14. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. So ang ibig sabihin ni Propeta Ezekiel, sa sinasabi ng Diyos sa propesya ng Propeta Ezekiel, na patayin lahat, matanda, babae, lalaki, mga bata, ngunit hindi patayin ay yung may tanda sa cross sa kanilang noo. So, ang ibig sabihin niyan ay hindi ilaglag sa impyerno. Kaya mga kapatid, bilang Christians, bilang kaanib sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus, bukas sana magpalagay tayo ng cross o magpabadlis tayo. Kasi yan ang tanda na tayo ay nailigtas na ng Panginoon. At basahin mga kapatid ang Gawa 20:28. So, dahil tayo ay niligtas ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Hesus. At dahil dyan, ipahayag natin bukas na bilang nailigtas sa kamatayan natin Panginoon Hesus, magpalagay tayo na naman ng cross sa ating noo. Buhat 20, Gawa 20:28. Ito ang sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin niyo ang iglesyang Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So bukas mga kapatid, ipanhayag natin na tayo ay nailigtas na ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa pamagitan ng kanyang dugo, sa pamagitan ng pagpalagay ng cross sa ating noo na abo ang gamitin. So, at pagpapasok nato sa Kwaresma, sana ay isipin natin at ating mag-repent. Ano ba yung sa Tagalog? Yung maghinulsol, magsisi na tayo sa ating nagawang kasalanan o sisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. So yan mga kapatid, no? Bakit tayong mga Christians tuwing bawat taon mayroong kasalugan na tinatawag na Kwaresma, at ito'y ginawa natin sa loob ng 40 days, at sa pagsimula nito ay magpalagay tayo ng cross sa ating noo na nagpahayag na tayo ay nailigtasan ng Diyos, at nagpahayag din na tayo ay hindi gusto na malaglag sa impyerno. Kasi sinasabi malinaw sa propesya ni Propeta Ezekiel na sinabi ng ating Panginoong Diyos na kill them all, no? Ang sinasabi dito, kill and exterminate them all, but do not touch anyone with a cross on his forehead.
So, mga kapatid, aking balikan bukas, sana tayo, lahat ng Christian sa buong mundo ay magpalagay ng krusan noo bilang tanda na sila ay kaanib ng Diyos. Bilang tanda ay sila ay mananampalataya ng Diyos. Bilang tanda na tayo ay ayaw nating maimpirno. Yan mga kapatid. So, sana, no? Then, ang tanong na naman, ang tanong na naman mga kapatid, bakit, pero sa part 2 ko na yan ilabas, no? Sakit, mayroong tinatawag na Semana Santa o Holy Week, at bakit mayroon tayong magbindita ng mga lokay, at bakit magpalit ng palit ang pizza ng Kwaresma bawat taon, at bakit din mayroong prosesyon. Yan mga kapatid, ang sagutin naman natin sa sunod na video, sa susunod kong mga video. So, sa ngayon, sana sa video na ito, ako'y maka-encourage sa inyong lahat, sa inyong aking mga kapatid, na bukas ay magpalagay tayo ng cross sa ating noo upang ipahayag natin sa ating Panginoong Diyos na ayaw tayong malaglag sa impyerno. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po. God bless us all. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.